Ngayong araw, hindi lahat ng tao ay kayang hatiin ng tama ang kanyang oras at panahon para sa kanyang pamilya at sa taong mahal niya. Lalo na kung siya ay sumasalo sa malaking responsibilidad sa buhay. Pero sino nga ba ang dapat nating i-priority sa buhay natin? At hanggang kailan natin dapat tulungan ang pamilya nating paulit-ulit na lumalapit sa atin? May hangganan ba talaga ang pagtulong kahit para sa pamilya natin? O dapat natin silang habang buhay na alalayan kahit dumedepende na sa atin ang kanilang buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brian. 31 years old na nagtatrabaho ngayon bilang isang marketing manager sa isang advertising company dito sa Maynila. Matagal niyo na po akong listener online kasi sa totoo lang ang lakas ninyong makatanggal ng stress sa trabaho. Pero kahit kailan ay hindi ko naisip na ako naman ang susulat para ma-share ang kwento ng buhay ko. Papa Dudut, meron akong long time girlfriend na tawagin na lang natin sa pangalang Carla. Niligawan ko siya noong nasa college pa lamang kami at sinagot naman niya ako sa araw mismo ng graduation naming dalawa. Mabait si Carla, maganda at sobra-sobrang matulungin sa pamilya niya. Paano ko nasabing sobra-sobra? College pa lamang kasi ay breadwinner na siya. Nagwo-working student siya para may panggastos sila ng pamilya niya sa bahay at pangbayad ng tuition niya sa school. Ulila na siya sa nanay. Ang tatay naman niya ay matanda na at may sakit, kaya hindi na rin nakakapagtrabaho. Ang ate niya ay may 2 anak pero walang asawa. Ang kuya naman niya ay may sarili na ring pamilya. Kaya nang maging kami ay sinabi niya kaagad sa akin ang napakalaking responsibilidad niya sa pamilya niya na hindi basta-basta maiiwanan. At dahil mahal ko si Carla, tinanggap ko ang lahat ng yon, Papa Dudut. Hindi rin naman ako nagmamadali. Isa pa ay magkaiba kami ng estado ng buhay ng girlfriend ko. Sa aming dalawa kasi, ako ang mas nakakaluwag sa pera. Wala akong responsibilidad na kasing bigat ng sa kanya. Kaya nang mag-live-in kami kasama ang papa niya, ang ate niya at 2 pamangkin, ay naghati kami sa mga gastusin para sa bahay nila. Ako, Papa Dudut, ang sumasagot sa bayad ng upa ng bahay, tubig at kuryente. Si Carla naman ang gumagastos ng pagkain para sa lahat. Pati na rin sa maintenance ng gamot ng papa niya at pangbaon sa school ng 2 pamangkin niya. Sabi nga namin, para na rin naming pinapractice ang buhay mag-asawa. Mas doble nga lang ang bigat kasi kasama sa budget pati na rin ang buong pamilya niya. Sobrang bihira na rin kaming makapag-date o kumain sa labas nang kaming 2 lamang ang magkasama. Palagi kasing maraming gastusin sa bahay, kaya palagi rin tuloy kaming nagtitipid ni Carla. Ayaw naman niya na ako lang ang gumagastos sa date namin dahil ang unfair daw. Kasi nga malaki ang sinishare ko para sa gastusin sa bahay nila. Hindi naman talaga big deal sa akin yon at ewan ko ba sa girlfriend ko at masyadong ma-pride pagdating sa pera. Pero dahil ayoko nang nag-aaway kami, pinagbibigyan ko na lamang siya sa gusto niya. Mabuti na lamang at ako naman ang pinagbigyan niya ng request ko na makakain sa isang kilalang restaurant noong 9th anniversary namin. 1 o 2 beses na lamang yata kami sa isang taon makalabas.
nang kaming dalawa lamang at makapag-date sa kilalang restaurant. Sabi ko nga noon kay Carla, sobrang na-miss ko ang ganong oras na magkasama kami. Kahit pa may sarili kaming kwarto sa bahay nila, iba pa rin yung nakakapag-date kami nang walang ibang iniisip. Nagsimula sa simpleng kamustahan ang kwentuhan namin hanggang sa napunta na ang topic sa bahay nila. Yung pagiging sakitin ng mga anak ng kuya niya. Yung palaging pagka-end of contract ng ate niya. At yung pagpapaaral niya para sa mga pamangkin niya sa ate niya. Kulang na lang talaga siya na ang literal na tumayo na nanay at tatay ng mga pamangkin niya. Alam mo babe, masyado nang malungkot tong topic natin. Iba na lang ang pag-usapan natin. Date nating dalawa to. Pero parang nasa bahay niyo pa rin tayo. Natatawang pansin ko. Oo nga no. Parang hindi tayo umalis ng bahay. Sagot naman niya. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa ating dalawa. Suggestion ko. Kami ang magkasama noon at espesyal na gabi yon para sa amin. Kaya dapat na tungkol sa aming dalawa lamang ang pag-uusapan namin. Ano naman ang pag-uusapan natin na tungkol lang sa atin? Tanong ni Carla. Kung kailan tayo magpapakasal? Nakangiting sagot ko. Seryoso ka ba dyan? Nakangiti rin si Carla pero kumunot ang noo sa naging tanong niyang yon. Mukha lang akong palagi nagjo-joke pero seryoso ako. Tumawag rin kasi sina mami last week. Ang sabi nila, namimiss raw nila ang kare-kare na niluluto mo kapag nandito sila sa Pilipinas. Sinubukan nga raw lutuin ni mami dun sa Canada yung kare-kare mo pero hindi niya makuha yung timpla ng recipe mo. Ang kwento ko. Sabihin mo, isisend ko na lang sa kanya yung secret recipe ko, ang sabi naman ni Carla. Sige, sasabihin ko kapag tumawag siya ulit. Pero babe, ang totoo hindi lang yun ang naging topic namin ni na mami. Medyo semeryoso ako nang sabihin ko yon kay Carla. O ano pa? Bakit bigla ka na lang semeryoso dyan? Natatawang tanong ni Carla nang mapansin ang biglang pagseryoso ko. Tinatanong rin kasi ni mami kung kailan ba natin sila mabibigyan ng apo ni daddy. Sagot ko naman. Teka, seryoso ba yan? Muling tanong ni Carla na halatang pilit na ang ngiti sa labi niya. Mukha ba akong palaging nagjo-joke? Medyo seryosong tanong ko. Hindi ko kasi alam kung bakit parang palagi niyang ginagawang biro ang tungkol sa usapan ng kasal. Hindi naman, nagulat lang ako kasi hindi naman natin pinag-uusapan ang tungkol sa bagay na to. Noon naman ay medyo nauutal na sagot niya. Kaya nga simulan na natin pag-usapan ngayon. Sa totoo lang medyo napapansin ko kay mami na tuwing tatawag sila sa akin, ang tanong nila palagi kailan ba tayo magpapakasal at gagawa ng sarili nating pamilya. Hindi ko na naman sila masisisi kasi syempre bukod sa nasa tamang edad na tayo, ako lang yung inaasahan nila na makapagbibigay ng apo sa kanila. Mahabang litanya ko. Hindi naman kaagad nakapagsalita ulit noon si Carla. At nagsimula ring bumagal sa kanyang pagkain. Parang bigla siyang nawala ng gana at naubusan na rin ng sasabihin. Uy babe, okay ka lang? Hindi ka na kasi nakapagsalita dyan. Alam mo babe, hindi naman kita pinipressure at mas lalong hindi kita pipilitin kung ayaw mo pa talagang magpakasal sa akin. Ang sabi ko. Tumaas na ang mukha niya at sinalubong ang tingin ko. Hindi naman sa iyo pa kitang pakasalan.
Siguro hindi lang pa ako masyadong ready kasi di ba alam mo naman ang responsibility ko sa pamilya ko. Sagot niya. Hindi naman kasi ibig sabihin na bubuo na tayo ng pamilya, puputulin mo na ang responsibility mo sa kanila. Babe, sinabi ko naman sa iyo hindi ba, naiintindihan kita sa sitwasyon mo. Hindi naman sa nagiging selfish ako pero ang sa akin lang, sana minsan isipin mo rin yung tayong dalawa. Paliwanag ko sa kanya. Naiinip ka na ba? Malungkot na tanong niya. Hindi babe, kahit kailan kaya ko maghintay. Basta yung tipo na kaya pa nating makabuo ng baby ha? Pabirong sagot ko kahit ang totoo ay naiinip na talaga ako. Sira ka talaga? Natatawang singhal niya sa akin. Pero seryoso talaga ako. Sana simulan na nating panuhin yung kasal nating dalawa. 2 taon na rin mula nung tanggapin mo ang wedding proposal ko, saka medyo may ipon na rin tayo. Konding dagdag na lang, okay na siguro yun kasi simpleng kasalan lang naman ang gusto natin, hindi ba? Tanong ko. Hindi ba tayo mahihirapan? Pagbabalik tanong niya. Ngumiti ako at hinawakan ng kamay ni Carla bago sumagot. Hindi naman siguro kasi magtutulungan naman tayo, hindi ba? At saka siguro maintindihan tayo ng papa at mga kapatid mo. Matagal na rin naman nating nasabi sa kanila na gusto nating magpakasal, ang sabi ko sa kanya. Sige babe, sige pag-usapan na lang natin to kapag kasama na sina papa para at least hindi na sila mabigla. Ayoko ring isipin nila na parang nagmamadali tayo. Alam mo naman si papa, ayaw niya na hindi siya kaagad sinasabihan ng mga plano. Pero sigurado naman ako maiintindihan niya tayo. Kailangan lang nating ihanda ang sarili natin sa mga sasabihin niya. Ang wika ni Carla kasunod ng malalim na pagbuntong hininga. Papadudot sa totoo lang, hindi lang naman si Carla ang nahihirapan sa sitwasyon niya. Kahit naman ako. Ilang taon na rin kaming nagkakasama sa isang bahay kasama ang pamilya niya. At dahil ako ang sumasagot ng ilang gastusin sa bahay, pakiramdam ko tuloy ay nagkaroon na rin ako bigla ng malaking responsibilidad. Hindi naman sa nagreklamo ako dahil bago kami magsama ni Carla, alam ko na ang sitwasyon niya. Siguro paminsan-minsan ay medyo nakakapagod lang din talaga. Lalo na kapag nararamdaman ko na hindi talaga ako ang priority ni Carla sa buhay niya. Hindi na rin namin pa pinatagal ang pagpapaalam sa papa ni Carla tungkol sa plano naming pagpapakasal. Tinanong pa ng papa niya kung buntis ba si Carla kasi para raw kaming nagmamadali. Sinabi ko na hindi naman pero plano pa lang naman ang sinisimula namin. Doon na nga nagsimulang manumbat ang papa niya tungkol sa pagpapaaral na ginawa nito sa partner ko. Kesyo wala raw utang na loob si Carla, hindi raw marunong tumulong sa pamilya at puro sarili na lamang daw ang iniisip. Sinabi rin ng papa niya na kung gusto na raw takasan ni Carla ang responsibilidad sa pamilya niya ay magsabi na siya ng maaga, hindi yung dadaanin pa raw niya sa pagpapakasal ang pagtakas. Mas lalo pa ngang nainis ang papa niya nang mabanggit ko na gusto kong kumuha ng bahay na malapit lang din naman sa bahay nila. Bakit ko pa raw ilalayo si Carla sa kanila kung pwede naman kaming magkasama-sama sa iisang bahay? Minsan talaga naiintindihan ko si Carla kung bakit nahihirapan siyang gumawa ng sariling desisyon para sa pamilya niya. Pero madalas, awa ang nararamdaman ko para sa kanya dahil masyado na niyang pinapaikot ang buhay niya sa pamilya niya.
Wala nga naman sigurong masama sa bagay na yon. Kaya lang kasi Papa Dudut, nawawala na rin ng dahilan si Carla para gumawa ng desisyon para sa sarili niyang kaligayahan. Nang umalis ang papa ni Carla sa hapagkainan ay tuluyan na rin akong nawala ng ganang kumain at lumabas na lamang para magpahangin at manigarilyo. Kaagad naman akong sinundan ni Carla at naiwan ang ate niya para magligpit sa pinagkainan namin sa labas. "Pasensya ka na kay Papa ha," ang sabi ni Carla nang makatabi ito sa akin. "Okay lang yun. Naiintindihan ko naman siya. Saka na briefing muna ako sa magiging reaksyon niya, hindi ba?" May ngiti sa labing sagot ko. Kung ano ang naging reaksyon ng papa niya ng gabing yon, yun din ang sinabi sa akin ni Carla noong nagpaplano pa lamang kami nang sasabihin sa pamilya niya tungkol sa pagpapakasal namin. Sabi ko sa iyo ganon na ganon ang sasabihin niya kapag nalaman niya ang tungkol sa plano natin. Pero huwag kang mag-alala babe, itutuloy pa rin natin to. Ang sabi niya bago hinawakan ang kamay ko at pinisilyon. Anong ibig mong sabihin? Pumapayag ka na talagang magpakasal sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ko. Ramdam ko naman kasi na nagdadalawang isip pa rin siya kaya nagulat ako nang marinig kong sinabi niya yon. Oo, at pumapayag na rin ako na planuhin na natin ang lahat tungkol sa kasal. Para pag uwi ng parents mo, konti na lang ang aalalahanin at aasikasuhin nila. Nakangiting sagot niya. Pero paano yung papa mo? Nag-aalalang tanong ko. Nag-promise ka naman na hindi natin sila pababayaan, hindi ba? Muling tanong niya. Oo naman. Actually ang naisip ko kung talagang malas ang ate mo sa trabaho kagaya ng sinasabi niya, kaya hindi siya nare-regular, baka pwede natin siyang bigyan ng malit na puhunan para makapagbukas siya ng malit na tindahan dito sa bahay. Suhestyon ko. Magandang ang ideya yan. Para hindi na rin siya mahirapan na bantayan ang dalawang anak niya habang nagtatrabaho siya. Natutuwang sagot naman niya. Pwede rin natin siyang ipa-attend sa mga seminar para at least alam niya kung paano mag-start ng maliit na negosyo. Dugtong ko pa. Parang plinano mo talagang mabuti ang lahat Ang wika naman ni Carla. Medyo ang totoo mula nung sabihin ni Mami na gusto na niyang magkaroon ng apo mula sa atin, nag-isip na kagad ako ng mga bagay na pwede nating maiwan sa papa mo at sa ate mo para hindi sila mahirapan kapag bumukod na tayo. Yung kuya mo naman, hindi na nakatira dito sa bahay kaya hindi na natin siya kailangan masyadong isipin. Ang sabi ko naman. Pero babe, kailangan ba talaga nating bumukod ng bahay? Tanong niya. Gusto ko sana babe kasi gusto kong mas maramdaman yung kung paano natin bubuin ang pamilya natin mula sa tayong dalawa lang hanggang sa maging 10 na tayo. Sagot ko. Teka lang, bakit 10? Natatawa ang tanong niya ulit. Siyempre gusto ko ng 8 anak kaagad. Ako naman ang natawa sa mga sinabi ko. Ginawa mo naman akong pusa. Pero babe thank you talaga sa laging pag-intindi sa akin at sa sitwasyon ko. Seryosong sabi ni Carla. Mahal kita. Kaya lahat ng tungkol sa iyo at sa pamilya mo, iintindihin ko. Basta promise hindi natin sila pababayaan. Muling pagbitaw ko ng pangako sa kanya. Papadudot sinimula na nga namin ni Carla na planuhin ang kasal naming dalawa para sa susunod na taon. Nagbukas kami ng joint account kung saan ay ilalagay namin ang pera na gagamitin namin na panggastos.
Alam ko naman na hindi maiiwasan na magdalawang isip si Carla dahil sa responsibilidad na hindi niya mabitawan. Kaya palagi kong pinaparamdam sa kanya na hindi naman niya kailangang bitawan kaagad yon. At palagi akong nasa tabi niya para intindihin ang sitwasyon niya. Pamilya niya pa rin ang pinag-uusapan at tanggap ko nang kahit kailan hindi ako ang magiging priority niya. Ang mahalaga para sa akin ay nakikita kong ginagawa niyang lahat para kahit papaano ay unti-unti nang matutong tumayo ang kapatid niya nang wala ng tulong niya. Nagbigay na kasi kami ng paunang maliit na puhunan sa nakatatanda niyang kapatid na si Ate Carol. Kaya kahit papaano ay kumikita na ito at hindi na masyadong humihingi ng pera kay Carla. Kaya lang papadudot ay nagkaroon na naman ng problema sa bahay ni na Carla na hindi ko inaasahan. Nang umuwi ako sa bahay ay naabutan ko na nakikipagtalo si Carla sa ate niya. Yun pala ay ginamit ni Ate Carol ang perang puhunan na binigay namin sa kanya sa isang networking na na-scam pala siya. Sinubukan ko silang awatin noon pero si Carol pa ang mas nagalit at nag-walk out habang nag-uusap silang dalawa. Anong networking ba yon? Baka pwede pa nating habulin o sampahan ng kaso para maibalik ang pera. Mahinahong tanong ko kay Carla nang maabutan ko siya ng baso ng tubig. Wala na babe. Nung ni-research ko tungkol sa networking na yon, may balita na pala na last year na scam yun. Marami silang nabiktima na kagaya ni Ate Carol. Naiinis na sagot ni Carla nang makainom na siya ng tubig. Hindi ba muna chinek ni Ate Carol sa internet kung legit ang sinasalihan niya o hindi? Pigil ang inis na tanong ko na rin dahil hindi biro ang halaga ng pera na ibinigay namin sa ate niya para sa dapat ay negosyo nito. Hindi nga eh. Sinabi ko na nga sa kanya na kapag usapang pera at networking, dapat hindi muna siya basta-basta naglalabas ng pera at sumasali sa ganun. Naiiyak sa inis na sagot naman ni Carla. Paano ba nangyari? Paano nalaman ng ate mo tungkol sa networking na yon? Pag-uusisa ko pa. Doon daw sa seminar na pinapuntahan natin sa kanya. May lumapit daw na babae sa kanila at inoferan sila ng mas madaling business. Kesyo, mas mabilis at malaki raw ang balik ng pera? Sagot niya kaagad. Bagong modus kasi ng mga scammer yan eh. Doon sila mismo sa mga legit na seminar maghahanap ng mga bago nilang mabibiktima. Sabi ko nang maalala ko na may ganong pangyayari na akong napanood sa balita. Kaya nga naiinis ako babe. Ang simple lang ng instruction natin sa kanya. Pupunta siya doon para makinig at makapagsimula ng sariling business. Ang gusto niya pa kasi yung mabilisan na balik ng pera. Lalong naiiyak pang sabi ni Carla. Hayaan mo na babe, nangyari na eh. Kesa sisihin natin siya ng sisihin, alam naman natin na mas lalo kayong mag-aaway. Pagpapakalma ko sa kanya. Nahihiya lang kasi ako sa iyo babe. Ang ganda na nga ng ideya mo. Sa iyo pa galing halos lahat ng mga plano at saka pera. Tapos masasayang lang ang lahat. Ang wika niya bago pinunasan ang luha sa mga mata niya. Nandun na tayo pero hindi rin naman ginusto ni Ate Carol ang ma-scam siya. Nakakapanghinayang lang kasi syempre hindi rin biro yung halaga ng ibinigay natin sa kanya pero mababawi rin naman natin yon sa ilang buwan. Kaya wag mo nang masyadong isipin pa. Muling sabi ko sa kanya. Tapos kanina, kinausap ko lang siya. Pakiramdam niya sinusumbatan ko daw siya kaagad. Hindi ba pwedeng naiinis lang ako sa mga nangyari at nanghihinayang sa nawalang pera nang dahil sa ginawa niya? Napapailing na kwento pa ni Carol. Nandun na tayo. Huwag mo na lang sigurong patulan ang init ng ulo niya. Kapag umuwi ang ate mo mamaya,
bukas mo na lang siya kausapin kasi malamang mahihiya na rin yun sa nangyari. Palipasin nyo na lang muna ang sama ng loob ninyo. Ang pagpapayo ko. Sorry babe nasayang yung pera na ibinigay natin sa kanya. Malambing na sabi niya sa akin na naiiyak pa rin. Huwag mo nang isipin yun. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Umupo na ako sa may tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Alam ko na sobrang bigat ng nararamdaman niya ng mga oras na yon kaya kailangan ko siyang damayan, Papa Dudut. Thank you babe. Ikaw na lang lahat ang sumasalo ng sama ng loob ko. Pati na rin ang problema sa pamilya ko. Naluluhang sabi niya. Wala yun. Ang pamilya mo ay pamilya ko na rin. Kaya kung ano man ang problema ninyo, damay na ako dun. Sagot ko sa kanya. Papa Dudut, sa totoo lang ay gustong gusto ko na ring mainis at magalit sa ginawa ni Ate Carol. Ipit na ako sa sitwasyon nilang magkapatid. Kahit gaano ko kagustong sabihin na kasalanan naman talaga ng kapatid niya kung bakit nasayang ang pera, ay hindi ko na ginawa pa. Dahil ayaw ko naman na dagdagan pa ang bigat na nararamdaman niya nang dahil sa mga nangyari. Kaya pinaramdam ko na lamang na okay ang lahat kahit na naskam ang kapatid niya. Okay lang na nasayang ang perang binigay namin sa ate niya. Okay lang na magbigay ulit kami ng panibagong pera kay Ate Carol. Dahil gusto ko na lamang na matapos ang issue at muling makapag-focus ang isip namin ni Carla sa plano ng kasal naming dalawa. Ako na rin ang nag-convince kay Carla na bigyan na ulit ng puhunan si Ate Carol. Para habang inaasikaso na namin ang kasal, naming dalawa ay nagsisimula ng lumago ang tindahan ng kapatid niya. Kay Carla na rin naman ang galing na gusto na rin niya sanang masanay ang kapatid niya na hindi umaasa sa kanya. At nang marinig ko yun, Papa Dudut, pakiramdam ko ay naiintindihan na niya ang gusto kong mangyari. Ang pagbuo namin ng sarili naming pamilya na magsisimula lang sa aming dalawa. Akala ko, yun lang ang kailangan naming panggamitan ng pera noon pero hindi pala. Dahil nang minsang makauwi ako ng maaga sa bahay ay naabutan ko noon sa labas ang kuya ni Carla na si Jojo. Niyaya ko pa siya sa loob ng bahay pero sinabi niya na saglit lang siya doon at hinihintay lamang niya si Carla na may iabot na pera para sa kanya. Nagtataka ako sa mga narinig ko kaya nag-usisa ako kung para saan yon. Sinabi ni Jojo na para raw yon sa anak niyang nasa ospital dahil may dengue. At sa puhunan na gagamitin niya para makapagsimula siya ng negosyong bigasan. Walang kahit na anong nabanggit sa akin noon si Carla tungkol doon. Kaya naman medyo nagulat din ako. Pero nang lumabas si Carla ng bahay at iabot ang pera kay Jojo ay mas nagulat siya nang makita niya na nandun ako at kausap ang kuya niya. Kaagad namang nagpasalamat si Jojo nang makuha ang pera mula kay Carla at umalis na rin ang bahay. Doon ko na kinausap si Carla nang masinsinan tungkol sa pera na yon. Wala na pala ulit trabaho ang kuya mo, pag-uusisa ko. Nasa kusina na kami noon at nagkakape. Oo Nagbawas daw ng tao yung factory na pinagtatrabahuhan niya. Kasama siya sa mga natanggal. Kawawa nga sila kasi nagka-dengue pa yung panganay niyang anak. Ang kwento ni Carla bago ako inabutan ng tinapay na kaagad ko rin kinuha. Sabi nga niya kanina, anyway, nakabayad ka na ba dun sa reservation para sa wedding reception natin? Tanong ko. Anong reservation? Nagtatakang balik tanong niya sa akin. Yung nakita nating promo sa Facebook,
Hindi ba nag-usap na tayo na mag-down na tayo this week para ma-avail natin ang 50% discount nila? Last day na ngayon ng promo nila. Pagpapaalala ko pa sa kanya. Hala, ngayon ba yung last day ng bayaran? Sorry babe kasi nawala sa isipan ko eh. Biglang sagot niya. Paano hindi mo maaalala yon? Hindi ba nag-set ka pa nga ng reminder sa phone mo para doon sa mga babayaran natin? Pigil ang inis na tanong ko. Sorry talaga babe. Akala ko hindi pa ngayon yung last day ng promo. Ulit ni Carla. Nawala lang ba sa isip mo o ginamit mo lang ang pera para ipautang sa kapatid mo kaya hindi ka nakapagbayad? Nakita kong bawas yung savings natin na para sa kasal. Kaya akala ko doon mo sa reservation ginamit ang pera. Pero parang hindi pala. Bakit kalahati yung nawawala doon sa savings natin? Saan mo ginamit yung pera? Hindi ko na napigil ang tanong ko. Medyo malaki kasi yung hiniram ni Kuya Jojo para sa pagpapa-ospital ng anak niya. At saka dun sa bigasan na gusto niyang itayo. Katulad nung kay Ate Carol. Guilty na sagot ni Carla. Bakit di mo sinabi sa akin? Alam mo naman na walda sa pera ang kuya mo, hindi ba? Tamad nga siyang umattend ng mga seminar na tungkol sa negosyo eh. Sa tingin mo ba mahahawakan pa niya ng maayos yun kung sakaling magtayo talaga sila ng tindahan ng asawa niya? Inis muling tanong ko. Susubukan lang naman daw nila eh. Saka ibabalik naman daw nila kaagad ang pera kapag natuloy na sa pag-abroad ang asawa niya. Pagtatanggol pa ni Carla sa kapatid niya. Ilang taon na niya sinasabi na mag-abroad ang asawa niya, hindi ba? Pero hanggang ngayon naman hindi pa rin yun nangyayari. Carla, akala ko ba na pag-usapan na natin yan? Muling inis na sabi ko. Palagi kasing binibida ni Kuya Jojo ang asawa niyang mag-abroad pero ilang taon nang nakalipas ay hindi pa rin ito nakakaalis. Sorry, hindi ko lang talaga natiis si Kuya. Gusto ko kasi kahit papaano, matulungan din natin siya kagaya ng ginagawa natin kay Ate Carol bago tayo magpakasal. Bago tayo lumagay sa tahimik na buhay ng tayong dalawa lang. Sagot naman ni Carla. Alam mo, sa totoo lang, mas malaking tulong pa nga kung hindi mo sila tutulungan kasi mapipilitan silang umasa sa sarili nila. At hindi nila marirealize yon kung lagi kang nandyan para ibigay lahat ng hinihingi nila sa iyo. Dapat alam nila na hindi sa lahat ng oras na malalapitan kanila, na may maibibigay ka sa kanila. Pangungumbinsi ko sa kanya. Brian naman alam mo naman na sa aming magkakapatid ako lang ang pwede nilang asahan at lapitan. Pangangatwiran pa ni Carla. Ayun na nga ikaw lang ang nilalapitan nila kasi ikaw lang ang nagbibigay. Ikaw lang ang nauuto nila ng paulit-ulit. Doon kasi ako naiinis sa girlfriend ko, Papa Dudut, kasi hinahayaan niya ang sarili niya na hingan palagi ng tulong ng buong pamilya niya. Pwede ba Brian, tama na nga. Mga kapatid ko ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman sila ibang tao sa akin. Inis na ring sabi ni Carla. O bakit ako? Hanggang ngayon ba ibang tao pa rin ako sa'yo? Carla, lahat ng pamilya mo tinuring ko na rin pamilya ko. Pero naiisip mo man lang ba yung nararamdaman ko? Hindi ba hindi? Dahil puro na lang sila. Alam mo baka nga tama ang papa mo Hindi pa talaga tayo handa at dapat na magpakasal. Pigil ang luha na sagot ko. Ayaw ko naman talaga makipagkompetensya sa pamilya ni Carla. Pamilya niya yon at legit na kadugo niya at parte ng buhay niya. Kumbaga wala akong laban sa kanila. Pero sana man lang ay iparamdam sa akin ni Carla na hindi lang ako basta boyfriend niya.
na parte na rin ako ng buhay niya. Papa Dudut, nagdesisyon na nga muna akong hindi muna ituloy ang plano namin ni Carla na magpakasal. Hindi ko na hiningi o hinintay pa na sumang-ayon siya sa akin dahil alam ko na iiyakan niya lamang ako at bibigay ako kaagad sa pakiusap niya na magkaayos kami. Umalis na lamang muna ako sa bahay nila at bumalik sa amin. Ilang beses niya akong sinubukang kausapin pero ang sabi ko ay kailangan ko muna ng oras na mapag-isa. Sinabi ko rin na sigurado akong mas kailangan niya ng oras para makapag-isip tungkol sa aming dalawa. Gusto ko kasing ma-realize niya kung ano ba talaga ang mali sa relasyon naming dalawa. Ano ang dapat niyang baguhin na hindi sa lahat ng oras ako ang pwede niyang asahan na mag-a-adjust para sa pamilya niya. At dahil masama ang loob ko na mga panahon na yon ay naging tambay ako sa bar at madalas na nagpapakalunod sa alak. Kahit paano kasi ay doon ko nakakalimutan ang problema ko. Kapag may alak at mga kasama ako na masayang kakwentuhan ng mga bagay-bagay na hindi tungkol sa buhay pag-ibig ko, nalaman din ng ibang kaopisina ko ang tungkol sa pagkakapospone ng kasal ko. Wala mabilis talagang kumalat ang balita basta tungkol sa kasal. Kaya naman madalas nila akong dinadamayan kapag nagpapakalunod ako sa alak. At ang isa sa palagi kong kasama ay si Aya. Matagal ko na siyang kaopisina, kaibigan na rin ang turing ko sa kanya. At dahil sa pagsasama-sama niya sa akin at tumambay sa bar at magpakalasing ay naramdaman ko na may espesyal siyang pagtingin para sa akin. Hanggang isang gabi ay wala sa loob ko na napasama ako sa kanya habang pareho kaming nakakainom ng alak. Nasaan na ba tayo? Bakit parang hindi ko naman kwarto to? Tanong ko habang medyo hilo na ako sa dami ng alak na naiinom ko. Wala ka naman talaga sa kwarto mo Natatawang sagot ni Aya na nakaalalay sa paglalakad ko. Nasan pala tayo? Sabi mo iuwi mo ko. Hindi mo naman sinabi na mag-check-in pala tayo. Ang sabi ko. Wala tayo sa hotel. Nandito tayo sa kondo ko. Muling natatawang sagot ni Aya bago ako binagsak sa kama. Nandito pala tayo sa kondo mo. In fairness ang laki nitong kama. Ang sarap humiga dito. Napapikit na rin ako nang maramdaman ko ang paghalik ni Aya sa leeg ko. Mas masasarapan ka dito sa kama kung katabi mo na ako. Bulong niya sa akin. Teka Aya, may girlfriend ako. Kaagad naawat ko sa kanya. Alam ko, natatawa ang sagot niya. Hindi tama tong ginagawa natin. Sorry pero kailangan ko nang umalis. Giit ko sa kanya. Ano ba kasing tama? Yung ginagawa na pambabaliwala ni Carla sa effort mo para sa pamilya niya? Tanong niya. Maayos din namin to, sagot ko sa kanya. At kahit na ilang araw na kaming hindi nag-uusap ni Carla, alam ko at gusto ko pa ring ayusin ang lahat sa aming dalawa. Di habang inaayos ninyo, magpapakasarap muna tayo ngayong gabi. Isang gabi lang naman saka hindi kita aagawin sa girlfriend mo. Pangungulit pa niya. Ha? Ano tong ginagawa mo sa akin? Tanong ko. Inuwi lang kita pero hindi ibig sabihin ito inaagaw na kita sa girlfriend mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ito makakarating sa kanya. Muling pangaakit niya bago niya pinagpatuloy ang paghalik sa leeg ko. Oo, mali ang ginagawa namin ni Aya. Dahil hindi pa naman kami officially break ni Carla at alam ko yon, Papa Dudut. Pero hindi niyo naman siguro ako masisisi kung maghanap ako ng taong mapaglalabasan ko
ng bigat ng nararamdaman ko. Nagkataon lang talaga na si Aya ang nakasama ko at sa kanya ko naibuga lahat ng bigat. Lalo na at may pinagdadaanan din pala siya na ganon sa naging ex-boyfriend niya. Tinupad naman ni Aya ang pinag-usapan namin na hindi makakarating kay Carla ang ginawa namin. Kaya lang Papa Dudut, hindi po yun ang huling beses na nagkasama kaming dalawa. Nasundan pa yon ng ilang beses. Sa totoo lang ay masarap kasama si Aya. Hindi dahil sa magaling siya sa kama kung hindi magaling siyang mag-advise. Alam niya na mahal ko si Carla at siya ang nagbibigay ng mga ideya sa akin kung paano pa ba ako dapat na mag-adjust sa sitwasyon at sa pamilya ni Carla. Lumipas ang ilang linggo at na-guilty na rin ako sa ginagawa namin ni Aya. Kahit pa wala kaming relasyon, alam ko na mali pa rin yon. At para hindi na siya umasa pa na pwedeng magkaroon ng seryosong bagay sa aming dalawa, ako na ang nag-decide na muli kaming mag-usap sa isang coffee shop. Sinabi ko kay Aya na mahal ko si Carla at balak ko pang ayusin ang lahat sa aming dalawa. Sumagot naman si Aya na ayos lang dahil alam naman daw niya na babalik din talaga ako sa girlfriend ko. Pero mabuti na lang din daw at nilinaw ko sa kanyang lahat para hindi na nga naman daw siya umasa pa. At nang mag-request siya ng one last kiss ay pinagbigyan ko na lang din siya. Pero ang hindi ko alam ay nandun lang din pala si Carla na bigla kaming sinugod at kagad na inaway ni Aya. Pinigilan ko si Carla pero nagawa niyang sampalin si Aya. Gaganti sana si Aya pero nagawa ko na itong pigilan. Humingi ako ng sorry sa kanya at pinalis ko na muna siya. Hinila ko naman palabas si Carla ng coffee shop para doon kami mag-usap ng tungkol sa mga nangyari. Bitawan mo nga ako, Brian. At saka bakit ba nagsusorry ka pa sa babaeng yon? Tama lang naman na nasampal ko siya. Sabihin mo nga sa akin, siya ba ang pinagpalit mo sa akin? Halos pasigaw na tanong ni Carla. Pwede ba Carla? Hindi ko siya girlfriend at mas lalong hindi kita pinagpalit sa kanya. Sagot ko naman sa kanya. Bakit kayo naghahalikan at sa lips pa talaga? So ano pala kayo? Friends with benefits? Sigaw pa niya. Parang gano'n na nga. Guilty na sagot ko dahil yon naman ang totoo. Walang yaka talaga. Sigaw niya bago ako sinampal ng malakas na sinadya kong hindi ilagan. I'm sorry. Hindi ko naman gusto na lokohin ka pero tatapusin na talaga namin ang kung anumang meron kaming dalawa. Kaya kami nag-uusap kanina. Paliwanag ko kay Carla. So dapat pala matuwa pa ako. Naiiyak na tanong niya. Hindi naman sa ganoon pero wag na lang nating palakihin to please. Ayusin na natin ang relasyon nating dalawa. Sorry kung naghanap ako ng ibang kausap nung time na nagkakagulo tayo. Pero Carla, maniwala ka naman sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Pakiusap ko sa kanya. Brian, binigay ko naman ang lahat ng gusto mo pero bakit kailangan mo pang mambabae? Pinili kita kesa sa pamilya ko pero bakit kailangan mo pang gawin to? Umiiyak na sagot niya sa akin. Teka lang, anong ibig mong sabihin na ako ang pinili mo? Nagtatakang tanong ko. Nag-usap na kami nila Papa at ng mga kapatid ko at ang sabi ko pagod na ako sa kanila. Na oras na para piliin ko naman ang sarili ko. Napiliin kita. Kaya umalis na ako ng bahay namin. Naiiyak na sagot niya. Kailan pa? Carla, sorry pero hindi ko kasi alam na ginawa mo yon. Seryosong sabi ko. Paano mo malalaman? Hindi mo nga sinasagot ang tawag ko. Ni hindi mo man lang yata binabasa mga text message ko sa'yo.
Brian, alam ko naman eh. Alam ko naman yung issue mo sa akin at sa pamilya ko kaya nga nahihiya na ako sa iyo eh. Sagot niya. Sorry. Napagod lang talaga ako. Okay lang naman sa akin na hindi mo ako maging priority pero sana kasi maramdaman ko man lang ng kahit konti na parte rin ako ng buhay mo. Naiiyak na rin sabi ko sa kanya. Yun naman kasi ang totoo. Masyado na akong nasasaktan dahil paulit-ulit na pinaparamdam sa akin ni Carla na hindi niya ako kayang maging priority sa buhay niya. Masyado nang nakakapagod maghintay ng oras mula sa kanya. Bakit ako? Sa tingin mo ba, hindi ako napapagod sa iyo? Sa papa ko? Sa mga kapatid ko? Sa lahat? Brian, ikaw na lang yung kakampi ko. Kasi akala ko, kaya mo kong intindihin hanggang sa huli. Nung umalis ka ng bahay, binigyan kita ng time para mapag-isa at sinunod ko ang sinabi mo na pag-isipan ko ang nangyayari sa ating dalawa. Kaya ang handa na akong i-give up ang family ko para sa iyo eh. Tapos eto lang palang makikita ko. Muling iyak niya. Hindi ko naman tinatanggi na nagkamali ako. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa panghabang buhay kaya nga inako ko na yung ibang responsibilidad mo eh. Hindi ko na napigil ang sabi sa kanya. So sinusumbat mo na sa akin ang lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko? Nasasaktan na tanong niya sa akin. Hindi naman. Pero sana pakinggan mo yung side ko na hindi ko ginustong mambabae. Ang kailangan ko lang talaga, yung tao na handang makinig sa lahat ng mga bigat na dinadala ko. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo ang lahat. Kasi alam ko na nahihirapan ka na rin sa pamilya mo. Dadagdag pa ba ako doon? Paliwanag ko. Kaya tumikim ka na lang ng iba. Alam mo Brian, tama na. Wala nang pupuntahan tong usapan natin. Tapusin na lang natin ang lahat ng ito. Pagpapaalam niya sa akin. Hindi kaagad ako pumayag sa gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Niyakap ko siya, umiyak ako at lumuhod pa sa harapan niya habang humihingi ng tawad. Alam ko naman na nagkamali talaga ako pero sana man lang ay bigyan niya ako ng isang pagkakataon. Pero naging matigas si Carla at sinabi niya na nagkamali siya ng pinili at sa mga oras na yon ay sarili naman daw niya ang pipiliin niya. Papa Dudut, hindi na ako muli pang kinausap ni Carla dahil sa mga nangyari. Ilang beses ko siyang pinuntahan sa bahay nila pero ang sabi ng papa niya ay hindi na raw umuwi doon si Carla. Wala na rin akong makontak sa mga cellphone number niya at nag-deactivate na rin siya ng mga social media accounts niya. Alam ko naman na wala akong ibang dapat na sisihin kung hindi ang sarili ko lamang. Kasalanan ko, Papa Dudut, kung bakit ako nasasaktan sa ngayon. Dapat naging matatag ako sa relasyon namin ni Carla at hindi nagpatalo sa tukso. Dapat rin ay inopen ko lahat sa kanya ang isyu ko sa pamilya niya. Hindi ko sana inipon lahat ng bigat at sama ng loob ko. Hindi ko sana tinago sa kanya. Ang hindi ko lang maintindihan, Papa Dudut, ay ilang taon ako nag-adjust at nagsakripisyo para sa pagmamahal ko kay Carla pero bakit gano'n na lamang niya itatapon ng dahil lamang sa isang pagkakamali ko. Dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito, Papa Dudut. Ngayong nabasa niyo na po ang kwento ko, sana kahit papaano ay mabawasan naman ang sakit at bigat na nararamdaman ko dahil sa mga maririnig ko na advice mula sa inyo. Lubos na gumagalang, Brian. Mahirap talagang maipit sa pagitan ng taong mahal natin at ng pamilya natin.
Mahirap naman kasing papiliin ang mahal natin sa kung sino nga ba ang mas gusto niyang makasama. Dahil alam natin sa huli na pwedeng tayo lang na bago sa buhay nila ang hindi mapili at maiwan sa ere. Maraming salamat kay Brian sa pagsulat mo sa aking channel para magbahagi ng iyong kwento. Nakakalungkot lang isipin na pagkatapos ng ilang taon ng pag-intindi at pagsasakripisyo mo ay sa hiwalayan din lang pala mauuwi ang lahat. Pero ganon kasi talaga ang madalas na nangyayari kahit isang beses lang tayong magkamali. Nagkataon pa na bago ka makagawa ng pagkakasala, nakapag-decide na pala ito. Ang dati mong kasintahan na si Carla na iwanan ng pamilya niya para sa iyo. Sa totoo lang, kaya naiintindihan ko kung bakit labis siyang nasasaktan nang malaman niya ang tungkol sa pakikipaglaro mo sa apoy sa mga ginawa mo. Wala yun ang consequence sa naging pagkakamali mo. Pero hindi pa naman tapos ang kwento ninyong dalawa. Naniniwala pa rin ako na pwede at pwede rin na muli kayong magkaayos kung talagang kayo ang para sa isa't isa. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po.